Kumusta mga pre? Sa video na ito, pag-usapan natin ang market profile. Ano nga ba ang market profile? Ito isang tool kung saan mo makita activity ng market na pinagsama-sama ang price ng asset, volume, at time frame. Lahat na sinama sa isang chart, overlay lang sa chart. So, instead na makita mo yung bar, peak, or candle, ito yung makikita mo. Yan, yan. So may malaking time frame naman. Ganyan. So, basically, X and Y axis, Y is the price, X is the volume. Yung mga boxes naman sa time frame. So, depende sa'yo kung anong trip mo, pwede kang mag, mag-move sa time frame mo. Let's say, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. Nasa iyo lang talaga kung anong saan ka comfortable. Ah, so, bakit important ang market profile sa trade? Bakit siya kailangan pag-aralan mo sa tool? Pag gusto mo talaga maging trader, kailangan mo siya pag-aralan. Kasi dito mo nakikita on your date, trade ka sa day na yan, makikita mo on that date kung ano yung mga trade, kung ano ba, opening, yung trade. So, kung saan ang pinakamaraming boxes, dyan ang pinakamalaking volume. Sabihin, dyan yung mga agreed upon price niya. So, yun ang price of control or point of control ng that day. So, kung tumaas mo siya, kung bumaba man siya, dyan siya nag-agree lang. Ayun, balik tayo ah, sa may TPO. Kasi yung market profile, may TPO yan. Basically, may TPO. Yan ka rin mag-base ng TPO. Sa may TPO, mayroong value area high, may value area low, may price of control, point of control. Yan yung pinaka-biggest trade. Yung mga letters na yan, yan yung mga yung trades of the day. So, same lang din ng box. Ito letters naman. Nakita nyo sila rin ni SP. Yan yung single prints. Ang single print, kasi yung mga pinaka-least trade sa area ng price for the day. So, basically, weak area yan. So, for example, nag-up and down ka, up and down. Nasa may value area high ka na, expect na babalik, expect talaga, most likely, kung saan ang next na area, kasi nakikita niyo itong pink na to na bar, yan siya magbabounce. Unless kung hindi ito makapag-support, nakita ng mga trader na, ang next niya is point of control, yan siya magbabalik. Kasi yung pink na yan, yun yung developing na point of control. Ibig sabihin, lumilipat na doon ng presyo, doon na nag-agree sila, umaangat na siya, so bullish itong short na, packet siya. So, eventually, ma-overcome niya itong POC na existing, magiging POC na itong sa taas. So, from value area high, expect it to go down. It's a developing na POC na dyan magbabounce. Kasi, for another leg up. Itong single print na to, double edge to, pwede itong dito kasi, madali siyang kumbaga madali siyang manipulate na area. Pwede siyang i-manipulate na going up, pwede rin siyang dyan ka mag-short. So, pag nakita mo ng value, yung single print short ka, pero dito ka mag-close sa may developing POC, sa may 1.2780. Kasi yan na yung area ng kung saan pwede kang mag-bounce. So, kung naglulong ka naman, hindi ka na, takot ka na kasi, ay, babalik to. Makikita mo, babalik to sa may single print na ako. Dito ka sa may developing POC, pwede ka mag-place ng long mo. Or pwede mong abangan na pag na-overcome niya yung single print na lagpasan niya, hintayin mo na mag-bounce siya dyan, going up again. Dalawa yan. Pwede ka mag-open ng dalawang position, limit ka dito sa may POC, sa may developing POC. Pwede ka rin mag-limit ng one price higher din sa may single print. Kasi pwede yung pag lumagpas doon, pasok ka, sakay ka sa pakat. Hindi ka maglulong dito mismo sa SP. Unless kung malaki pera mo na kaya mo i, ang market, ibang market. Kung 500 din yung pera mo, ganun. Huwag ka sumakay dyan. Either dito ka sa ilalim sumakay, mag-bounce. Abangan mo bounce. Or pwede ka sa taas. Yan. Hintayin mo siya na ma-break. Then sumakay ka para pataas. Same din sa may short or pababa. Pagdating ka sa may lalim, expect mo na magbabounce yan. Next siguro dito muna sa 13.6. Kung weak talaga siya, hindi na siya angat yung sa may 1.7. Diretso na yung baba. Magbabounce yan. Pero hintayin nyo talaga yung bounce. Sorry, medyo maingay yung anak ko. So anyway, kailangan yung hintayin yung bounce. Ganun magbasa nito. So basically, pag mga high time frame, ganito ito. Yan. So,
yung isang boxes, that's the market profile, yung sa katabi niya naman is volume profile, yun ang pag-uusapan natin this time. Kung makikita niyo 'pag nagre-reject pababa, pababa yung ano, tapos ngayon yung mga tanong, diretso din. Kung saan yung nag-ano niya, dun yung last niya na area, dun yan siya mag-aangat. So, sobrang effective nito, pero kailangan mo siyang samahan ng iba pang tools like VWAP. Yung sa VWAP kasi 'pag sinamahan mo siya sa VWAP, 'pag laging nasa ilalim siya ng VWAP, so alam niyo yung trend is going down. So, basically, maghanap kayo ng short opportunity or sell opportunity para kumita ka, sumabay ka sa market. 'Pag lagi naman siya sa taas, 'pag humahabol yung VWAP sa kanya sa taas, umabot. Kasi lagi yan mag-o-oscillate pabalik, pag-neutral ulit lagi yan. Hindi naman yan dire-diretso. Kahit na sobrang laki ng candle niyan, may tendency pa rin na bumalik yan, hahabol ang VWAP or talagang magbabalik siya sa may kung saan yung control niya. So, dito, makikita nyo, dito ako papasok. Kaya, effective ito for entry. Alam nyo kung saan kayo saan ang trend. Hindi ito katulad ng mga support and resistance na wala kang idea, basta support lang ang resistance. Paano kung papasok? Paano kung na-reject yun? Paano kung may pumasok pala? Hindi nyo nakikita yun lahat dun Basta nakikita nyo lang, malaking ano to, putin, candle dito, kailangan nito. Hindi nyo alam kung paano siya nagpa-function. Minsan, no, yung nakikita nyo na naglalagay ng support and resistance, minsan base yan dito. Pero hindi nyo lang nakikita kasi nakita nyo candle lang. Pero minsan dito nila kinukuha. Kaya, the best pa rin na pag-aralan nyo ito kasi basically, magkakaroon kayo ng idea ng market, magkakaroon kayo ng idea kung paano siya tatakbo, saan ka angat, saan bubaba, saan ka papasok, saan ka kung may big trades ba na papasok o may wala, hindi ba na hindi ka ba maiipit ito. Ito yung purpose nito. So, I hope natuto kayo. And also, um, again, you're trading to make money. So, please practice good risk management. Kailangan mo talaga mag-practice yan. Gawin yung ugali yan. Maging habit yan. Kasi magiging successful lang kayo as trader pag marunong kayo mag-risk management. Huwag kayong mapapaniwala yan. Okay, FOMO, YOLO lang tayo. Hindi yung ganyan. Kaya ka nag-trade para kumita. Always take profit. Kung spot ka, every time na tumaangat, benta mo 1/4, benta mo kalahati. Basta nag-take profit ka. Kung futures trader ka naman, always move your stop loss para sumusunod lang siya. At least alam mo kung saan ka always protect your capital. Huwag kang tapos pag lagpas na, move pa na sa profit area na para at least na nag-move ka. Again, kung mapapaniwalaan yan sa mga RSI, yung mga CD, yung mga push flag, bearish flag, huwag ka napapaniwala. Dapat lagi kayong mas well-informed ka sa kanila. Dapat mas may edge kayo kasi dyan kayo dito pag may edge kayo sa market. Always i-double check niyo lagi yung chart niyo, lagi kayong magdo-double check para alam niyo na kung tama ba yung ginagawa niyo. Huwag kayong papaniwala kahit saan niyo wala sa'kin. Always dapat kayong mag-form ng sarili niyo. Thank you and have a nice